inawit, ano, sabi doon, we have a blessed assurance. No, kung baka sigurado, no, kaya mga Kristiyano, kung magka tayo nasa Panginoon, bagamat tayo ay nagtitipon daw sa ganitong klaseng pagkakataon, we have that perfect assurance sa ating buhay. Amen po ba ron? No, sa kaya ito ating binasa ng text kanina, beyond sa buhay na ito, meron din tayong buhay na kasama pa ang ating Panginoon. Kaya naman po sa gabing ito, aking pong binubuksan ang ating pong kapulungan para po sa pagbabahagi ng inyong mga alaala na kasama po ang ating Nanay Carol. So pagkakataon po nila ito, para i-share naman po sa bawat isa or share sa ating lahat kung ano yung mga unforgettable memories ninyo with Nanay Carol. So sabay-sabay po nating balikan ngayong sandaling ito. Sige po, kung sino po ang nagnanais, ay pwede po pakita sa kapay. Pwede po kahit sa po na lang, ano, laksa na lang ang boses natin. Sige po, baka merong gustong mauna. Ay, bubulong mo sa akin yung pinakamagandang anak ni Nanay Carol. Nag-uunra. Nag-iisa sila. Ako lang naman yun, isa lang naman ako. Actually po, una-muna, nagpapasalamat po ako talaga sa inyo lahat na nagsisilbing encouragement, comfort sa amin. Yung emotional, lalo ako, medyo control. Dahil po nakikita ko mga mukha nito. So, ang maalala ko kapag kay mama, kasi matagal din ako na, nung nag-asawa ako ay 1987, so mula noon, hira kami magkasama. Kinukuha namin siya, pero hanggang 2 weeks, 1 week lang, uwi na siya sa samahan niya. So hindi nagtatagal. Nung uuwi na ako po, August, tapos dita kami, inaliguan ko siya. Ayaw niya nga maligo, ginigilaw ko siya. Eh sabi ko, kailangan mong maligo. Sobrang nang maganda ako. Ay, yun ang alam. At least napaliwan ko siya. Alam, sobrang bigat. Kasi yan ang gawa. Sabi nga ni Mama, nung kagabi may nag-testimony, yung joke niya, naalala ko. Sabi daw ni Papa ko, sino mo nagsabi? Pero, tanda-tanda ko. Sabihin ko na rin sa kanila. Sabi ko ni Papa ko daw, bakit naman yung suot mo ay bisot? Ano sabi ni Mama? Wala pa akong suot. So wag po tayo makarating doon na pag tinanong natin ang kasama natin, baka ni sagot. Kaya huwag na tayo dumating sa pagkakataon na lang, busog-busog na tayo. Kasi Mama ko, joker yan. Talaga, ano siya, mas jolly siya, mas ano po siya, madaldal, pero hindi irritable. Hindi siya maiisip. Wala si Papa po, tahimik. Pero, masama na ba? May sumas na sabi siya. Kasi Mama hindi. Kaya lahat yung ka-leader niya. Kasi kung maliit ang mataas at matanda, kailangan sa level ni Mama. Kaming tatlo magkakapatid, tahimik po kami sa totoo lang. Si Mama lang yung mga. Naging madaldala ko nung nag-research na ako. Tapos, mga kabatch ko dito na yung 78, si Ate Nini. Si Ate Rory, si Ate Linda. Kaya, ang nakita ko lang si Ate Ina, nung nililigawan pa lang siya ni Oki. Yung mga tayo, ang 70s, 70s kasi ako, so wala pa kayo. Si Kuya Son, noong 70s na yan, si Mama hindi pa active na sa church. Talagang sa ayaw pa niya. So kami lang, ni Lola ko. Tapos si Meme, hindi rin mag-isip si Meme. So ako lang. Tapos, buti na nagkapag-asawa ko. Kasi nung nag-asawa ko, lumitaw na sila sa church. Wala ako. Napunta ako sa malayo.
So, si Dutz naman po, natira sa amin, so naging Christian din. So, natuwag siya. Ang malaking pasasalamat po dahil talagang nilaw ng Panginoon, lahat kami, nakakilala sa Panginoon. Kaya, natutuwa na rin ako si Mama, mas okay na siya. Kaya yung tears ko, umiyak ako noon, nung sinasabi, Lord, kunin niyo na po si Mama. Doon ang iyak ko, kami po lagi nag-pray. Kasi, ayaw ka naman kita mas nahihirapan. So, yun ang natapos yung luha ko. Kaya nung inuhan siya, ayun, masaya na. Lahat kami naging talaga. Mahirap po, kaya sabi ko, Lord, pag pupunin mo ako, yung isang titig na, ayaw ko nang bumiga. Yun ang talagang nais ko rin. Mahirap po na ganyan. Pero siya naiirita talaga. Paliwala sa kanya yung sakit niya. Sasakit, aaray yan, pag sobra na talaga. Huwag kayo nagalaw na siya. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil si Mama po ay, sabi ko nga, si Yusuf. So alam ko, sure, si Mama nasa piling nila Panginoon. Salamat po muli sa inyo. May sa mga Manila, Caridad Manila. So thank you po sa inyo sa pag-ibigay nyo ng time, support, sa mga naging sisi niya, mga naging friendships. Kaya salamat kayo. Salamat lalo sa Panginoon sa instrument na ginamit ko. So yun lang. Ano po? Kasi lang eh. So, wala po salamat sa ating kanyang anak, ang pinakamagandang anak ng nag-iisa lang po sa ating regalo. Meron po akong nais na magbahagi o magkwento sa inyo na kahit mga sandali or pagkakataon sa buhay niya, kasama niya ang nanay Carol. Kaya yung sabi ng kanyang anak, nanay Carol, mahilig po yan mag-biro, mga pampalabiro niya. Magaling siya mag-English. Yung pinakamaganda asawa. Sila po pinakamaganda asawa, pinakamaganda asawa daw. Nominate pa. Ako po si Jazz, dati kong Bartolome. Ngayon po ay Ada na, Miss Love. Ano ba, marami po unforgettable na memories kay ate. Pero pinaka na tumatak sa akin ay yung sisimula pa lang si Kuya Ferds na pumorma sa akin, eh si Nanay Carol na yung taga-joke sa amin. Nung maestra ko na po, ano siya, palagi siya, pag nakikita niya ako, sabihin niya, Jazz? Jazz? Mabait naman si Kuya. Mabait naman si Kuya. Nagigyan ko ng pag-asa. So, every time na nakikita ko siya, ganun na lagi niya sinasabi sa akin. Tapos ang sagot ko sa kanya, Nanay Carol, di pa naman nanliligaw. Kasi matagal po bago niya ako ligawan, puro pa-cute lang siya. Si Nanay Carol po talaga, number one po may Aldab fan, fanatic din po siya sa amin dalawa. Pero, pumatay ba siya ng wedding? Parang hindi ata, sa wedding, So, talagang masaya-masaya si Nanay noon nung nakita na nagkatuluyan kami dalawa. Kasi dati medyo naging malabo. Pero ang Nanay Carol talaga sa mga solid fanatics. Sa natatandaan ko nung college ako, lagi ko siyang dumadaan sa bahay kapag mamamalengke sila ni Mama. Kasi magkabilang kanto lang po yun eh. Pag ikulang ng dalawang kanto sa bahay na namin, sinusunod na si Mama para mamalengke sila. Pero bago mamalengke, magmamarites muna silang dalawa. Chikahan muna sila hanggang sa alas 9 na, sarado yung palengke.
Tapos, saka sila maglalakad papunta. Natigil lang po yun nung humina na yung tuhod. And then, isa pa po sa mga naalala ko, yung madalas ako magpunta sa kanila dahil dinetherapy ko po yung si Papa Boy. Papa Boy. Then sabi niya sa akin, Jazz, ang tamad-tamad ni Papa Boy. Ang tama mo naman doon. Ay, ate, nilapos ka ng bike. Talagang sinagaan ko rin po yun. Tapos nakita niya na naglalakad si Papa Boy. Saya-saya niya. Pero talagang ang reklamo niya ay matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Ayaw umilos. Pero ang ina-admire ko sa kanya ay yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam ko na nasa langit na siya at nagse-celebrate kasama natin. Kasama ni Kuya Boy. Kaya Nanay Benny. Maraming salamat. Maraming masayang alaala. Kasi ay talagang sinali no? Kung natatanda ko noon pagkausap niya kay Tijas, ako naman ang gaganon nito sa sa may pintuan. Ang bagal mo naman. Ako na lumalakad para sa'yo. Takbo naman. Mga ganun sa dialogue no? At ako naman ay naalala mo ang Nanay Carol nag-serve din as an elder sa church. Kaya lang pagka medyo madami ng usapan, minsan bigla siyang ganyan, ang daw. Kasi pagka sabay-sabay na sa ino ng moment na sabay-sabay, so kailangan maintindihan niya lahat. Napakasipag niya sa ministry at alala ko, kasama rin siya ng aking nanay, ang dating Ate Loida, ay lagi niya rin kinakamusta at kasama ko sila sa mga so masipag po ang nanay. Baka meron pa pong gusto magdagdag. Ganito, para di ka mahalala. Yan mo sa tiyan mo. Ako, nakalit ang nakasama Yun niyo. no, sa tiyan. Sa pamilya naman po, sa pamilya. Sa ako, baka meron naman ako. Ako. Si Medi. Sikat ba na si Medi? Medi. Lugar or ano. Oo nga, ayaw niya. Maingat. Baka meron pa ito kung nais magbahagi. O, ipunin pa natin. O, ipunin muna. Ipunin nyo. Yung kayo mahiya, ano? Pero pa naman kayo yung pagkakataon pwede na bukas. At nagtitipon tayo para... Bukas pala. O, bukas. So, nagtitipon po tayo para bilang para mas malungkot hindi maging kasiyahan ito sa atin. Okay po. So, kung wala na po, ay tuloy na lang natin ano po. Kung kayo naalala, mamaya tutuloy po natin. Pero sandaling ito po, tayo naman ay pakinggan po natin ano ang nais sabihin sa atin ng Panginoon sa gabing ito sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ang ating pong tagapagmensahe ngayon ay alam ko siya rin ang pinakagwapo sa mga manugang. Sa pumasipag na pagkagawa din ng ating Panginoon. At ito po ang aming malaking bahagi rin po sila sa buhay ng bawat sa atin at sa buhay din po namin bilang aming dito. Ba't po parang pa natin pala sa buhay natin? Ako itutuloy ko yung pag-share. So, episode 1, episode 2. Gusto ko rin batiin yung pinaka-gwapo at maganda naming ninong, si Kuya Sonia. At si baby niya. At gusto ko rin pakilala yung inaanak namin Pogi at maganda itong dalawa yan. Kung kinasal kayo, mas madaling araw, buhay ako, launa na eh. Buti na lang,
binusog niya kami sa pagkain. At of course, si Pastor Larry. At ako po ay natutuwa sapagkat kahit sa ganitong pagkakataon ay parang reunion. Pagdating natin siguro sa langit, mas marami pa tayong kasama. Pinagmamalaki ko po na kayo po ay bahagi at hindi lang bahagi po sa aming buhay kung hindi kayo po ay church family na rin po namin. Sapagkat pagtitingnan po ninyo, ako rin po ay Unida rin. Sapagkat ang aking pong asawa ay Unida. At ako po ay kinasal sa Unida. Pag po ako nasa Cavite, sa inyo ko sumasamba. Kaya marami kayong utang sa akin. Kaya po nagmamanak ko yan at nasusubaybayan ko po maging ang inyong gawain. Maging po yung mga pastor po ninyo kung sinong pumalit. Nagkasal po sa amin ay si Pastor Astilla. Kaya medyo familiar po ang marami sa inyo. At akala ko po hindi na ako tatanda. May sinyal na rin ako. Si Mama po, bago ako maganda, baka mas mahaba yung testimony mo, may kasana. Si Mama po, kung sana magbabanggit, nag-i-English lagi yan. No, di ba? Pag-uwi ko dyan, ako po. Lalo na po nung ginawa niyong elder. Kasi dati hindi naman ganun. Tapos nung naging elder siya, ang problema pa naman, talagang English, nag-English po yan. Kaya ako, nag-English na rin. No? Kaya pagkausap ko, ayun, medyo nag-Englishan kami. Nung naging elder siya, pag dumarating po ako sa bahay, nagsusulat, nagbabasa, gumagawa ng outline, nag-mensahe ba yan? Sa prayer meeting, di ba? Kasi nag-aantas nagtatanong sa akin, ano ba ito, gano'n? Nung mga bago pa lang siya. Tapos, pag darating ako, nagse-sermon. Kaya lang ako na audience siya. Pero talagang nakikita po niya, tama yung sinabi niya, hindi ko yan nakikita, napakasaya mo sa akin. Ang hindi ko malimutan, may pagkakataon kami pagka nakasakay siya, sasakay, alalayan ko, gano'n. Tapos bababa, sabi ko, ang bakit naman ni Mama? Tapos pagdaglakad kami, sinusundan ko siya, pagkatapos sabi niya, tatanda ka rin. Sabi niya, hindi ko malimutan yun. Wala ko ligtasan mo talaga. Pero pagka nakikita ko po ang bibigay po sa atin ng tunay na kaligayahan sa ganito mga pagkakataon, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Lumipas man ang maraming panahon at taon, nagkakaroon ng silbi at magandang kaulugan yung buhay natin. Dahil sa ating ang Diyos natin ay mapagbiyaya at tapat, kaya kahit tayo ay mayroong mga kakulangan sa buhay natin, maging kami po, of course. Pero ang Diyos ay sapat ang kanyang biyaya at kahabagan. At hanggang sa huling hantungan, ang Diyos po ay tapat. Tulad po ng nakita ko sa mga ilang kapatiran at naging ko sa aking naging kay Papa at naging ko. Nung kami po ay bagong mag-asawa, ang una po namin iniisip at una namin responsibilidad, paano sila nakakilala sa Panginoon. Kasi yun ang dapat eh. Parang nakakalungkot kung tayo ay nangangaral. Pero ang una natin gustong ipanalangin at inululuhod ay yung ating mga mahal sa buhay. Sila rin ay kasama natin sa pananampalataya. At kayo na rin po makapagsasabi kung ang inyong mga anak ay kasama ninyo sa pananampalataya, napakaligaya po kasama. At napakalungkot na kung saan ay mapunta sila. Di bali po kung ibang mga church na mga Kristiyano, pero kung po mga ibang pananampalataya na talagang hindi po evangelical, hindi talagang kapareho sa ating Panginoon, of course. Dapat. By the way, nandito pang Sweeney, no? Wala ko kakantasin. At marami po po ako mga... Kaya po ay natutuwa sapagkat nagbibigay po ng kaligayahan niya. Sa maraming pagkakataon at panahon at taon, tayo po ay marami ng karanasan sa ating Panginoon. Sigurado po ako at mga ninong ko at mga iba po sa atin, marami na po tayong narinig tungkol sa salita ng ating Panginoon. Marami na po tayong experience. At sana, habang tayo po ay nagkakaroon ng edad, ang lagi kong challenge sa aming sarili, ay hindi lamang po tayo magiging parang matagal na miyembro sa church kung hindi talagang ang buhay po natin ay talagang nangarapit sa atin.
mas humuhusay tayo, mas bumubuti, at lumalago po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po yung hangarin natin. Saan man po tayo nandoon. By the way, ang church po namin ay nagsimula noong May 1 at ito po pinaralan po namin New Creation in Christ. May nandito po sila. Pakita siya kami mga kapatid na natin. Ang maganda po rito, marami po rito kamag-anak natin. Kaya ganoon naman ang church, no? At yung mga kapatid, mga gano'n. So may darating pa po na parang kamag-anak ko din. Mamaya siguro gabi kasi gano'n po yung activities. Mga meron ko kasama sa pastoral team. Yan ang kagandahan po kapag ang mga anak ng Diyos, hindi lamang po yung anak, hindi yung pamilya mo, ang mag-anak mo ay napakasarap na tayo po ay magkasama. Lalo na ngayon, tayo po ay hindi na po iba sa isa't isa sapagkat tayo po ay mas malalim ang ating ugnayan kaysa po sa ating mga kamag-anak sa laman. Kung sila po ay nakakilala, okay, sapagkat tayo po ay dinili ng dugo ng ating Panginoon. So, ang didikit-dikit po sa atin, ang nagbibigay ng malalim na relasyon ay ang relasyon po natin sa ating Panginoon. Hindi ko na masyadong napakinggan ang message ni Pastor. Hindi ko alam kung sino man yung message. Bukas gaya. Ano gusto ni Pastor niyo, no? Okay na nakakain niya. Kung ito yung kanyang message, bahala kayo. Ito po kasi ay 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 10 lang. Dapat 4 na chapters to eh, pero ay nabasa. So ito po ay ilang kalata. Pagdating po sa ganitong experience, maging sa karamdaman, maging sa mga problema natin, at lalong kamatayan, napakaganda sapagkat ang ganung nakasulatan po ay napakaraming naisulat tungkol po sa kamatayan ng isang tao. Eh sabi nga, di ba, it is appointed for man once to die, then after this, the death. In fact, nung bata po ako, nabasa ko po yan at minumorya ko sa Hebrews na nagkakamali 1927. At sa pagkakataon yun, parang iniisip ko kagad, sabi ko, saan ako pupunta? Sapagkat sigurado naman na lahat tayo ay dadaan dyan at hindi naghahanap ng bigat. Kaya ganitong pagkakataon po, ang totoo ay hindi lamang po kay Mama Carol, kung hindi po sa bawat isa sa atin. Sapagkat lahat tayo ay nandito, una sa lahat, ay tungkol sa Diyos. Imagine kung wala po tayong pananampalataya at wala tayong Diyos at lalong higit, wala tayong kasigurado ng ating kaligtasan. Anong kahulugan po ng buhay? Pero dahil sa meron tayo niyan, at ang banal na kasulatan ay napakalinaw dyan, ang mabuting balita po ay marinig natin at makita natin na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Yun po ang pinaka-layunin natin na ang ganitong pagkakataon ay ginagawa ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng opportunity na marinig po natin ang salita ng Diyos, lalo natin. Wala pong makakaligtas sa kamatayan. Kung hindi tayo po naliligtas doon sa edad, lalo na po sa kamatayan. Ang Diyos po nakakaalam kung hanggang kailan tayo. At wala po tayong karapatan na itilin o kunin natin ang ating sariling buhay. Ang Diyos lamang po. Kaya ito po ay napakahalaga na malaman natin na meron po tayong kasiguraduhan ng ating kaligtasan kapag tumating po ang ganitong na tayo po ay merong assurance na kapag tumating tayo ay doon po tayo sa presensya. Ang babasahin po natin ay merong ganung tema. Bagamat yung binasa po kanina ay favorite ko sa John chapter 14 na kung saan ang ating Panginoon po ay nagplano at gumawa sa lahat po ng sasampalataya ang sabi niya, hindi sila po merong tahanan sa atin. Darating po isang araw, tayo po ay hindi po panutang-lutang. Tayo po ay bibigyan ng bagong katawan at kasama ng ating Diyos. Yan ang huling, tayo po ay kasama niya from eternity to eternity.
So there is a real place, a place na inanda para po sa kanyang mga anak. Kaya po, kahit po medyo ayaw natin pag-usapan ang kamatayan at ang ganito, pero ang kapalit naman ito ay ang kaligayahan at kagandahan. Lalo na po kapag tayo ay mayroong mabigat na karamdaman. Si Mama ay nagkaroon po ng mabigat na karamdaman, so maaari pong old age na rin. Kaya ang panalangin namin ay sana may kapati na kami, pinag-pray siya ng good health at saka recovery. Pero nung namatay siya, siya umiyak. Sabi ko kasi magkaiba yung panalangin natin eh. Panalangin mo para bumalik kami, para kunin ang Lord, para kung siya may natin. At totoo po na napakaganda na tayo po ay hindi kailangan. So isa-save ko po yung verses 1 to 10 sapagkat nagbibigay ito ng mga detalye tungkol po sa mangyayari sa atin. Marahil ang basabi, nabasa ko, pero nais ko pong bigyan ng konting kalinawan. Ito po yung English, tatagalogin natin. Ano po? So, nakikinig po ba kayo? Okay, mag-alala, mamaya meron tayong boss. Okay. At ako po hindi nagmamadali sapagkat dito kami matutulog. Kaya kahit tumabog po tayo alas 10, pwede. Nagdala po ako ng kape, kaya Sulat po ito ni Pablo sa Corinto, 2 Corinthians chapter 5. Sa verse 1 po ang sabi, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. By the way, ito ba yung message po? Okay, kasi kung hindi, magbabago nito. Tingnan mo sa Tagalog, sabi po ni Pablo, si Pablo po ay dating hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Pero tinawag siya sa daan po ng Damasco. Dati po ay kalaban siya ng mga mananampalataya. Ang tawag po sa kanya ay persecutor. At nandun po siya nung mamatay si Stephen, nung siya po ay tinawag. At nandun si Pablo. Pero ang Diyos ay mapagbiyaya, tinawag siya, at pagkatapos siya po ay sumampalataya sa atin. At hindi lamang yon, siya po ay naging apostol ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at nagsalita sa kanya. At sinulat po niya, ang sabi niya, sapagkat alam natin na itong ating katawang lupa, hindi. Ang sabi, earthly tent we live in is destroyed. We have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. No. Tinawag po yung ating lupang katawan dito, earthly tent. At tinawag naman po kapag tayo ay nagkaroon ng bagong katawan, ang tawag po niya ay eternal house in heaven. At ang sabi, not built by human hands. So pag nawala tayo dito, meron po tayong lugar sa langit. At ang sabi dito po, yung ating earthly tent, tinawag po na tent, sa Tagalog, tolda. So, ibig sabihin, hindi po tayo permanente nito. Iba po yung building, iba yung tent. Kasi ang tent, pwedeng ilipat. Kaya kung ang bahay mo, tent, maganda yan. Kasi pwede kang lumipat kahit saan. Bumabaha dito, itilagay mo sa taas. Ayaw mo na dito sa Cavite City, pumunta ka ng Urbileta. Pwede kasi tent yan eh. Pero pag building yan, ibibenta mo yan. Mali ba na lang, ipabungat mo yung bayan niya, parang mahirap yata, napakabigat niya. Kasi yun po ay more or less, talagang yung tent temporary, yung building, eh talagang permanent. Ang ating pong katawan ngayon ay tent. Tingnan nyo yung katabi niyo, mukhang tent yan. Diba? Kasi ibig sabihin, talagang tayo po'y palipat-lipat. Kaya pag titingnan po natin sarili natin, nagkakaroon tayo ng edad, nagkakaroon po tayo ng mga sakit, nanghihina tayo, kasi po tayo ay tent. Balang araw, bibigyan po tayo ng tinatawag nating talagang katawan na ang Diyos ang merong gawa. Yung tinatawag na heavenly body. At yan po ay naisulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 at very detailed yan. Pero ngayon, ay nandito po tayo sa atin. Si Mama Cars, wala na. Kaya po yung isang pastor po ni Unida, na ako po'y nakikinig ng kanisa, sabi niya, tawag po niya ay congratulations.
Tandaan ko. Bakit? Sapagkat siya ay nasa presensya ng ating Panginoon. Nandito po din sa mga kasama. Kaya po, ang asahan natin ay hindi po yung ating lubang katawan. This is only a tent. Ang asahan po natin ay yung building yung katawan natin na kung saan ay permanente na. Bibigyan po tayo ng bagong katawan. At ang sabi, ang may gawa nito ay hindi ang kamay ng tao. Verse 2, meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Ang ganda nun. Sa Tagalog po, ay yung groan, parang pagtangis. No? Sa kasalukuyan, ang sabi, tayo po ay parang tumatangis, o iba pang Tagalog sa groaning, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Kapag ka nagkakaedad ka, tulad namin, marami na po tayo sakit. Sorry, nasabi ko sa inyo. Kaya limitado lang po yung pagtayo ko eh. Pero minsan nakakatagal ako ng 2 oras. Yung pagtayo, 3 araw. Iba yata tayo. Pero marami po tayong groaning sa katawan natin. Meron po akong narinig at nakita na siya ay parang more than 90. Pero ayaw pang umalis. Gusto pa ng dagdag na buhay. Sabi ko, ilan lang taon ang gusto mo bigyan pa? 150. Parang ang tagal mo, no? At meron naman po, imagine kung abutin ka ng mahigit 100, eh parang nawala na lahat ang mga kaibigan mo, man sa buhay. Tinatanggal natin. Parang ang lungkot to na, di ba? Pagtitingnan natin, di ba? Kaya nga po, mas ideal na nauuna tayo kaysa po dun sa ating mga mahal sa buhay. Malungkot po ang mga magulang na una yung kanilang mga anak. Naranasan po natin. At naranasan ang ibang kasama. Mas ideal po na nauna yung, siyempre yung mga sinika. Kaya lang, hindi natin masasabi. Kaya napakaganda na meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Ano man po ang ating naranasan, at least meron po tayong pag-asa sa pagkakatayo ng Buddha. Okay. Kaya we grow. Kaya pagdating po ng time na meron po tayong karamdaman, di po ba, minsan nabihiling tayo ng kagalingan, kalakasan, at kapag hindi na kaya ng doktor at hindi na natin kaya, at sinasabi natin, handa ka na ba? Kaya yun po ay isa nasasabi ng mga magulang sa kanila. Sige na pa, sige na mo, punta na kayo, hindi na kalalahanin. Natatawa nga ako dito sa usapan ng mga kapatid. Kasi parang si nanay, si mama, sabi niya, parang ang bilin niya, hindi akong binili niya na pili na ingatan ako, ingatan niyo yung bahay. Kaya ako nakikinig lang naman eh. Ilang bahay yan eh. Tulog lang naman ako. Tapos sila lang kapatid, siya ang panganay. So doon po sila nakatira. Ako pag nga doon, nakikitira-kira lang po ako. Pero ang narinig ko palagi, eh talagang kaya tumagal siguro si nanay ng mga 2 po. Ang totoo po ay, nung time po yan, tumawag na isang kapatid, isang manugang, si Alpay, kasi pag-ina. At ang sabi niya, sila na, hindi pa kawala. So pinag-pray ko na po, habang nandun sa tapos pupunta na po kahit na klase. Kasi si mama, tingin ko, pupunin na nung doon. At sabi ko, pag-pray na natin. So pinag-pray ko na po, pinupunin ko na yun. Pero hindi pa po nila yun. Hindi pa yun na yun. Kinukuha pa lang siya ng Panginoon. So pinag-pray na natin. At alam mo, umabot pa ng alos 2 linggo mahigit. Kaya, ang Diyos po nakakaalam ang buhay natin. Kahit po sa tingin namin, tutunin na siya. Pero umabot pa po ng 2 linggo. Sabi ko, talagang pinakadaan yung bahay. Sabi niyo, basta ingatan niyo. Kaya ang bilin, di ba? Ako may bahala sa mga bahay mo. Kaya paano kung napakarami mong ari-arian? Di ba? At paano kung napakaraming ang tao ibigay na pag-inherit at pamana. Salamat, wala akong galing yung pamamana. Baka mabilis ang doon. At siya po ay nandoon. Pero nakakatuwa po, pero alam natin ay maaaring naiisip din po niya yung kanyang mga anak, hindi po sa kanya. So, we grown.
At ang sabi po sa verse 3, because when we are clothed, we will not be found naked. Na nagsasabi na tayo po ay hindi mananatiling espiritu. Kasi po, kapag tayo po ay namatay at ikaw ay sumasampalataya, ang tanong, nasa ng iyong espiritu? At nasa ng iyong kaluluwa? Kasi yung pagbibigay ng katawan, darating pa yun eh. Meron pa tinatawag na rapture eh. At pagkatapos po, pag inagaw, dating na pantay, magkakaroon tayo ng bagong katawan. Yun yung sabi sa 1 Thessalonians. Ngayon, kapag tayo po ay napatay, saan po tayo? Eh, meron po tayong espiritu at meron tayong kaluluwa. At ang sabi po para kay Pablo sa kanyang sulat, ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu ay diretso. Nakikita po natin ito. Napakaganda po nun. Kayo, ayaw niyo pa pong dumiretso? Kasi po, meron mga alam natin na mga katoan, di ba? Na kapag namatay ka, para kang nasa oblivion o kaya nasa, ano ba yun? Yung kalawakan o kaya natulog ka. Pero sa banal na kasulatan, nakikita natin, kasulatan ng Pablo, ang sabi, ang kaluluwa po natin, ang espiritu, kasama na yan. Ako mas gusto ko yun. Ayoko nang gumana dito. At ewan ko, yung tinatawag na 40 days. Ayoko na rin. Ano naman ang gagawin? Nakala ko ng ibang lugar. So, ba't mananatili pa yung kaluluwa ko, di ba? Doon na. At yun naman po talaga yung ating pupuntahan. Nakakatuwa, pero actually nangyayari po yan sa mga tao. Kung ano ang kanilang paniniwala. At ang akala nila ay nandito pa sa araw-araw. Pero ang totoo po, hindi na issue yan sapagkat perfect na po yung ating kalagayan kasama ng ating Panginoon. At magtitingkad ng ating Panginoon, ang Diyos natin, kaysa po sa nila sinabi, ang lupa. At pagdating po ay hindi na po tayo Yunida, hindi na tayo NCCC, tayo po ay mga Diyos na sumasama sa ating Panginoon. And then, kung itutuloy po natin, wala pa tayo sa kalahati natin. For while we are in this tent, ano po yung tent? Yung katawan natin. Ito pong katawang lupa natin. We groan and are burdened because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed by life. So, yung pong ating pansamantala dito na buhay, at tayo po ay magkakaroon ng lugar sa langit, katulad po ng binasa kanina, at bibigyan po tayo ng bagong katawan at ang ating tirahan ay doon po sa langit. So that mortal may be swallowed up by life. So ibig sabihin, wala na pong kamatayan. So meron pong tinatawag na immortal. In fact, naalala ko po yung tinatawag ng mga, minsan may mga debate, may mga atheists, yung atheists na kung saan, hindi sila naniniwala sa Diyos, kaya nga po dito. So they deny God. And yet actually, technically, hindi po natin nabibigyan. Tinanong siya, sabi niya, so if you don't believe in God, then what are you denying? Kung wala ka naman palang dinideny. Bakit? Sapagkat sa atin pong panloob ay nandoon na tayo po ay nilalang ng Diyos. At ang espiritu natin ay galing sa Diyos. Then as we continue, now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Yun pala. Ang ating pong pinag-uusapan at ang sinunod ni Pablo, ang Diyos ang may gawa. So hindi po ang pastor o mga pastor o ang simbahan. Ang katotohanan po natin na binabanggit at pinag-uusapan, ang gumawa po nito ay ang Diyos. At ibinigay niya ang banal na Espiritu as deposit, guaranteeing what is to come. So, ganito po yun. Kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon, pinagkakaloob po niya yung kanyang banal na Espiritu. Tinatahanan po tayo ng banal na Espiritu sa buhay. Yun na nagbibigay ng kalakasan, nag-guide sa atin, nagtuturo sa atin tungkol sa kanyang mga salita. Kapag tayo po ay nananalangin, sumasamba, ano man ang ginagawa po natin paglilingkod, kasama po natin ng Diyos sa magitan po ng banal na Espiritu. Plus, ito po ay deposit or guarantee na pagdating niya, lahat ng merong banal na Espiritu sa kanyang buhay, sila po yung merong kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan sa langit.
Kapag ka po kayo ay nagpunta sa hotel o sa isang lugar, meron pong tinatawag na guarantee or deposit. Pag bibili kayo ng lupa o kaya magkakaroon kayo ng reservation, kailangan nyo ng deposit, kailangan mo guarantee. Bakit? Para masabi na ikaw ay piliti mo na pagdating ng araw, ikaw po ang pupunta doon. May karapatan ka. At imagine, binigyan tayo ng banal na espiritu bilang deposit. Kaya ang tanong, nasa iyo na ba ang banal na espiritu? Nakatakan ba sa atin? At siguraduhin po natin ang banal na espiritu, tinanggap natin ang ating Panginoon Yesus at pagkatapos ang banal na espiritu ay nananalig. Hindi lamang po sa kaligtasan, maging po sa ating buhay dito. Ang laki po ng ipinagkakalob na Diyos na biyaya dahil lang po sa kanyang banal na espiritu. Kaya po sa amin po at sa mga ibang mga kapatid na nakaranas sa mga pagsubok at kung meron tayong malalim na problema at malalim na kalungkutan, nakakaya natin sapagkat ang Panginoon at ang kanyang banal na espiritu. At nandoon ang pangako at katotohanan at kasiguraduhan na meron siya o naroon siya sa magandang lugar isa sa atin. Ganun po yung ating ginagawa. Nakakalungkot kung ang ating mga mahal sa buhay, hindi naniniwala sa langit at hindi naniniwala sa impyerno. So, saan tayo ngayon? Pag namatay, hindi natin alam. Pero sa banal na kasulatan po, napaka-ningning po niyang mga salitang yan, heaven and even hell. Ito po ay napakalinaw dito sa Bible. Verse 6, therefore we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Kaya sabi ni Pablo, ganito, naniniwala ako na habang tayo ay nasa lupa o nasa tahanan natin, dito sa ating katawan, ay malayo tayo sa Diyos. Sa madaling salita, bagamat ang Espiritu at ang Diyos ay, sa tayo po ay sumasampalataya. Pero hindi pa natin naranasan. Nandito pa po tayo. Kaya ang sabi po niya, we are away from the Lord, we are at home in the body. Tayo ngayon po, we are at home in the body. Siya, iba na ang kalagayan ni Mama Carol. He is with the presence of the Lord. So hindi na siya away from the Lord, he is with the Lord. Kaya nga po, ang sinasabi natin, ginawa siya ng ating Panginoon. At salamat. At yun ay masasabi po natin sapagkat yun ay sinabi sa Diyos. Tayo po ngayon ay atong pa sa ating katawan. Sooner ay tayo po ay magiging kasama ng ating Panginoon. Verse 7, for we live by faith and not by sight. Nung tinitingnan ko, parang may wala ito. Alam natin itong verse na ito. No? We live by faith and not by sight. Ito pala ang konteksto nito. So, hindi po sa ating mata na nakikita ang mga bagay na tulad ng langit, kaligtasan, at presensya ng Diyos, at kalwalatian. Kung hindi ito ay pananampalataya. Ibig sabihin, sinasampalatayanan natin yung mga nakasulat sa kanyang mga salita. Minsan po pinagtatalunan tungkol po sa Bible, di ba? Ako din tinanong ko yun ng bata. Pero kung wala ito, saan naman ako pupunta? At ano ang babasahin ko? Hindi ba? Ay nung bata kami, napakaraming comics. At yun ang binabasa ng maraming mga tao nung panahon namin, ngayon dinauso yan. Di ba? Naalala niyo po ba yan? Mas gustong basahin ng mga tao yung comics at pinaniniwalaan at natutuwa kaysa sa banal na kasulatan. At pag binasa daw nila, ay hindi nila naiintindihan. May katotohanan din po yun, pero hindi lahat. At salamat sapagkat ngayon po ay iba na yung ating mga binabasa sapagkat ito po ay sa banal na kasulatan. At ang sabi niya, we live by faith and not by sight. So sinasampalataya po natin ang mga bagay nito sapagkat tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. We are confident, I say, and would prepare to be away from the body and at home with the Lord. Ewan ko kung gusto niyo. Si Pablo, ang sabi niya, mas gusto ko na ang sabi niya,
na kasama ng ating Panginoon at mawalan dito sa lupang katawan. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Kasi siya marami siyang karanasan ng mga persecutions sa kanyang pananampalataya. Ang sabi niya, mas gugustuhin niya na mawala na dito sa lupa at makasama ng ating Panginoon. Gusto niyo po ba yun? Ayaw pa natin eh. Kasi iniisip natin, hindi kasi natin nakikita yun. Paano kung ipakita ng Panginoon yung kalangitan? Siguro makuha tayo. Kasi sanay tayo at gusto natin puntahan ang magagandang lugar. Pero ang pinaka-the best at hindi kayang ilarawan ng tao nang sabi na hindi pa nakita ng mata at hindi pa narinig ng tao ay walang iba kung hindi ang inihalagahan ng Diyos sa kanyang kagawin. Kaya pala ang sabi ni Pablo ay mas gugustuhin niya na nandun na kaysa sa katawan. In fact, naranasan niya, sabi po ng mga commentator, siya po ay namatay eh. Pagkatapos bumalik na naman. At nababasa ko meron siyang patotoo, nakita niya, third heaven, no? At pagkatapos bumalik siya. Eh, sino nga bang malulungkot at tagal pagka kayo nandun na kapag babalik ka pa? Kaya napakahirap yata, no? Nandun pa nang napakaganda pagkatapos. Hindi, may mission ka pa doon. So, binalik siya. Si Lazaro, tuntua tayo sa pagkat binuhay siya ngayon, di ba? Lazaro, comfort, di ba lumabas siya? Pero may nagpunta, hindi naman maganda kasi naranasan niya mamatay ng 2 beses. Namatay siya, but then later, namatay niya. Eh, parang ayoko na nun. Pagka nasa langit ka na, di sa Panginoon ka na, hindi nandito ka na po. At ang sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things that done while in the body, whether good or bad. Kaya hindi lamang po ang mission natin ay sa gawain ng ating Panginoon. Ang pinaghahandaan din po natin ay ang pagharap natin sa Diyos. Marami po tayong pinaghahandaan, pero huwag po natin kalimutan na isang araw tayo po ay maharap sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yan po ay inasabi sa banal na kasulatan. Kaya meron po man tayong mga kabisihan or busy tayo o marami tayong pinag-aabalahan. Ang uunahin po natin at paghahandaan, baka kung malimutan natin ay yung ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na ministry, meron church, meron fellowship, meron paglilingkod. Ano po? Bakit? Sapagkat bahagi po yan ng ating paglilingkod at paghahanda sa ating Panginoon. Sapagkat pagdating ng araw, tayo po ay magsusulit sa ating Panginoon. Haharap tayo. Sa edad ko pong ito, mga 64, senior na pala tayo. Napakabilis. Dati po, nung ako'y nagdadrive, katabi ko si Papa. Eh, siyempre, safety net dati. Nung magkasama kami ni BJ, ako na yun nandun, si BJ na nagdadrive. Sabi ko, parang nakakita ko yung scenario ko. Kasi nakalala ko eh, dahil di po ba pinagdadrive natin yung ating mga mother at father-in-law. Kaya nung napunta ako na BJ, ako naman pinagdadrive niya. Sabi ko, parang malapit-lapit na to. Kaya sabi ko, Lord, kung ganito talaga, wala tayong magawa. Talaga, unahin ko na kayo. Diba? Habang tayo po ay nagkakaroon ng edad, eh hindi lamang po tayo tumatagal sa church at sa paglilingkod. Tayo rin po ay nagiging nalapit sa Diyos. Para ang ating manumahal sa buhay at ating pamilya ay makikita nila na tayo po ay seryoso sa ating relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat dating sa araw will appear sa ating po, doon po sa judgment sa araw po tayo sa Diyos. Kaya siguro po kung mayroong challenge sa atin, dalawa. Una po, kung ikaw ay wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon, na nagsabi na sinabi mo na ikaw ay magsisi na yung mga kasalanan at tanggapin ang ating Panginoon, pwede mong gawin ang pagkakataon mo. Pwede po nating sampaltayan at kilalanin ang ating Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan
at tanggapin natin siya. At ang sabi ko ay pagkakaroon ko ang kapatawaran at kaligtasan para po sa atin. Sa atin po naman mga sumampalataya na, lalo pa napagandaan po natin ang pagharap natin sa atin. Marami po ng mga tumatanda, paurong. Meron pa na nung sana huwag natin maranasan. Hindi paurong kung hindi pasulong. Kasi totoo po yan, meron. Naalala ko po, hindi ko malimutan, doon po sa amin, nagpapaprint po ako ng picture. Nakatabi ko po, more than 90 na, siguro mga 93. Katabi ko at nagpukwento. Alam mo, kinukwento niya, totoo to ang kita mo. Ang sabi niya, marami pa siyang chicks. 93 years old. At tinagayabang niya sa akin, kasya, at pagkatapos, para po siyang parang namumuhay ng binata. Meron pa nung gano'n. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makasingit. Pero ang lahat ng sinasabi niya ay tungkol po sa buhay dito po sa lupa. Dito sa kanyang mga gusto. Tayo po, iba na po, kahit nag-uusap po tayong ganito, meron tayong mga kwentuhan. Pero ang totoo pong pinag-uusapan natin, lalo na po sa atin, kapag sumusulong ng ating mga tao, ay walang iba kung hindi ang ating tao. Hindi pala ang ministry, kung hindi ang ating tao. Hindi pala ang church, kung hindi ang ating tao. Tinatanong sa opisina kung Hindi anong pala yung oras na ginagawa talaga. natin. Pinabababa ka ng ganyan. Okay. Ang mga alagad, Alas sabi mo, 1 o'clock. sila po, Ha? 1 o'clock. 1 p.m. Hanggang sa uling ng tulad. Sila po ay namatay para sa akin. 1 p.m. na ang exact. Hapon, Tuesday, 1 p.m. Maraming salamat. Ayan. Maraming pong salamat sa mensahe ng Panginoon. Alam po na ito ay naging para at kalakasan. So tayo po ay muling mami pag tayo tuluyang punta po sa ating gawain ngayong gabi. Meron po tayo sa ating programa ang nakalagay po sa ating awin din ay yung awit ng Diyos, Diyos Dakila. So sabay-sabay po natin. Okay na?
kapangyarihan, katapatan sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala po at po sa iyong mga salita na napakahalaga na sa aming pong mga buhay dito sa mundo ay magkaroon kami ng kasiguruhan ngayong panamang Panginoon ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ilan ito sa mga bagay na nais mong ipaalala, Panginoon, ay patuloy po na ang kaaliwan, kapayapaan ay iyong iagabot, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Sambahayan, Panginoon, ang aming nanay Caro. Sa iyo po, Panginoon, aming pong ibinibigay, inataas ang aming mga pagpupuri, ang aming mga pagpapasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po, para po sa announcement, bukas po ng gabi ay yung huling gabi po ni Nanay. Dito po, meron din po tayo gawain alas 6 ng gabi. Pagkatapos po, ang gabi po Kumusta na? Kasi kuya. Alas 2 po. Bukla po sa Caritas Church po. Ilang po. Kumusta?